Yes, good afternoon. Welcome na naman guys sa ating panibagong kwentuhan ngayong araw. Medyo maulan, no? Maulan dito sa aming probinsya, no? Gawa nitong meron na namang panibagong sama ng panahon guys. Kaalis lang ni Freddy or si Bibingka at ngayon sumunod na naman itong si tinatawag na namang Hiner, no? At saka meron pa raw. Anyways, wala namang masyadong nakapagbigay ng problema. Mahangin, wala naman tubig kukunti at hindi naman masyadong nagkakaroon ng hindi magandang epekto guys. But anyways, tayo naman ay laging nananalangin na kung sana ay magkaroon ng magandang panahon na kasi 1 week na dito umuulan, no? 1 week na at pasalamat tayo. Wala namang hangin malakas pero merong mga hindi magandang balita dyan, yung mga lugar na kung saan ay tinatamaan ng matitinding pagbaha guys. Meron na ng mga nawawala ng buhay na ilan sa part ng 3rd District of Negros Oriental, no? But anyways, ito ay pag-uusapan natin saglit. Ito ang ginagawang pagdinig, no? Patuloy na pagdinig ng Senado ukol nitong si Bamban Dismiss Mayor Alice Guo at itong si Dong. Mayor Dong. Sige. Alam naman natin guys, no? Na talagang ginagawa ang lahat ngayon ng Senado nila ni Senator Risa Hontiveros, isa sa mga matatapang na senador na yan ang dapat ilagay dyan. Hindi sa pangangampanya, dahil hindi naman ako supporter nito noon, pero sa ngayong mga panahon talagang napukaw ang mga usapin na kung saan ay merong public interest, mga kaibigan. Merong public interest at yan yung hinahanap natin, no? At sa iba pa, Wen Gatchalian at kung sino-sino pa yung mga yan na nandyan, no? At sana naman ay magkakaroon ng magandang linaw ukol dito kasi mukhang hindi natin nakikita ang problema. Anyways, maganda naman yung ginagawa ni Bamban Dismiss Mayor Alice Guo na mukhang ano lang siya, no? Pa-chill lang at hindi masyadong nakitaan ng stress, no? Sa mga pagdinig guys. Unlike noon, nung talaga pagkasanay na rin at sa payo ng kanyang mga abogado at sa mga taong nagmamahal at nakapaligid sa kanya na dapat maging kampante. Baka mamaya anyways, hindi naman siya makaalis, no? Gaya nung una, na talagang napahirapan at ang paghahanap sa kanya at 1 month ay sa kapanalaman ng karamihan sa Senado na wala na pala, nag-fly away na pala, nag-go away na pala itong si Alice Guo. Okay? At kasamahan. Anyways, ayun yung ano natin, no? Yan yung isa sa mga update ngayon. Napakaraming mga negosyo ang tinatanong ngayon dyan sa Senado, no? Napakaraming negosyo guys ito tinatanong. Pati si Senator Jingo Estrada, yan, no? Talagang nakikipag ano na rin, nakikipag satsata na rin, nakipagdakdaka na rin na makapagtanong ng kung ano bang mga katanungan para makuha ang tunay na mga impormasyon para dyan, no? Senator Risa Hontiveros, kung saan ang dami-daming mga negosyo, no? Na kung saan ang pagkakaintindi ang nakarating dyan sa Senado talagang mayroong joint business itong mga ito, no? Yung mayor ng saan ba yun? Pangasinan, no? If I am not mistaken, na si Mayor Dong at saka itong si Mayor Alice Guo, no? Ito guys, malalaman at malalaman pagdating ng panahon. Alam naman natin na hindi ito tatantanan ng Senado hanggat hindi lilitaw ang katotohanan, no? Ito, papakikinggan natin saglit yung porsyon na investigasyon ukol dyan. At syempre, no, hindi naman natin maaring sapawan yung investigasyon na ginawa. I-respeto natin din yung ano yung mga sagot ni Mayor Bamban Dismiss Bamban Mayor Alice Guo at tsaka nitong kay Mayor Dong, Mayor Dong. Okay, pakikinggan natin saglit mga kapatid. SP Pro Tempore. Mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong may mga negosyo dati? Madam Chair, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong info-flash ngayon. Mga dokumento po.
kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo Yes, ka SP pro sarili. tempore. May negosyo ka sarili. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Marami. Hindi po, sa tracking po. Tracking. Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po, tracking lang po, Your Honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, Your Honor. Talaga? Opo. Wala ka fish farm? Wala po, Sige. Your Honor. Okay. Well, salamat SP pro tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina-flash ko po ngayon, ay pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Guo. Tingnan nyo po, AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, Yes, SP pro AC, I tempore. think stands for Alice and Kalugay. Very possible, SP pro tempore. Ha? Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liceldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for Go and Kalugay. Oh. Matitinayin mo pa ba ito? Wala po akong ganyang negosyo po, Your Honor. Sinungaling to. Hindi po ako Sino itong si nagsisinungaling, Your Efren Honor. Singeo? Ha? Sino to? Mayor, Hindi ko po naintindihan po, Your Honor. Oh, Cheryl Medina. Oh, Si- Cheryl. Cheryl Medina. Si Ate Chi po yan. Oh, Cheryl, sana. Okay. Ikaw ba may-ari ng D Aqua Farm? In-apply ko po yan dati, Your Honor. I am asking you, are you the owner? Wala po kasi. It says Hindi here po. in the... It's not operating, Your Honor. Maliwanag na ano, oh. Ini-endorse pa ng mayor mo. Your Honor, wala pong nag-operate na Sa Sangguniang ganyan. Bayan. Ha? Hindi po natuloy, Your Honor. What do you mean hindi natuloy? Kasi nung malaman ko na hindi pala pwede ang empleyado Commuter ka rin ba? Suwal, Mayor, ano ba? Kalugay, endorsed it to these members of the Sangguniang Bayan in your own town. Oh. at saka Miss Cheryl, yung isang unit dyan, kung saan nakalagay kayong owner ng 15 units, yung isang unit, ang halaga ay 2 milyong piso. Kaya nga So po, 15. Is- Miss Cheryl, so may 30 million pesos ba kayo para dyan? No, Your Honor. Isang unit lang po sana yung susubukan namin. Kaso po, hindi po pwede ang empleyado, kaya hindi po natuloy. Hindi pwede ang empleyado sa isang unit. Nailagay pa kayong owner ng 15 units. Paano po nangyari yan? Application lang po yan, Your Honor. What do you mean? This is an official document, Madam Cheryl. Yes po, Your Oh. Honor. And the SP Pro Tempore and Sen Joel, ang nagre-request pa dito, respectfully endorse the application, ay si Mayor Kalugay din. Ang, kumbaga, ang chief executive mo dun sa inyong munisipyo. Mayor, hindi ba itong lahat ng mga pangalang ito, pati yung D Aqua Farm na may 15 units, si Cheryl Medina sa Bakiwen, ay talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor? Hindi ko po alam, Your Honor, po na ganyan po yung mga... Ako, Mayor, a little more honesty po. You are under oath. Isang related question kay Madam Chair, Senator I'll ask Joel. Miss Cheryl. Kasi, Miss Cheryl, sabi mo kanina, ikaw ang nag-facilitate ito, ikaw ang nag-apply, ikaw ang nasa official document, Madam. So, what are you telling us? Alam mo, before you answer, no, I just want you to know this. Hindi ka sasagipin ng sino mang nasa paligid mo. Ang sasagip sa'yo yung magsasalabi ka ng katotohanan. Sige, anong participation mo dito? Bakit ikaw ang owner? Wala ka naman kamong ganong kalaking pera, pero nandyan yung pangalan mo. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga po. Hindi ka inutusan ni Mayor ng dami. Hindi po talaga, Your Honor. Sinong nakaisip nito? Ikaw talaga? Yes po, Your Honor. Ikaw ang nakaisip nito. So ito, pag involved to, ikaw ang kukulong namin dito. Yes po, Your Honor. So ikaw nakaisip? Yes po. Walang tumulong sa'yo mag-isip. Wala po, Your Honor. Pero ini-endorse ka ng mayor mo. Kasi Hindi ka tinutulungan ng mayor mo. hihingi po talaga kasi ng endorsement sa Mayor, Your Honor. Nagkataon lang to lahat. Isa lang po kasi yan, Your Honor. Yung unit na yon, 15 po yung i-apply. Pero ang balak ko po sana, isa lang po, Your Honor. So ikaw lahat ang nakaisip nito? Hindi, yung sa akin lang po, I'm speaking for myself. At itong lahat na ito, hindi mo kilala itong mga Efren, Rowena Cruz, Arlene Pantaleon, Kent Ku. Wala kang kilala dyan. Wala po. Senator Joel, bago natin iwan yung D Aqua Farm, Miss Cheryl, hindi po natapos sa application lang na endorse ni Mayor Kalugay. Meron pong kopya ang komite ng DTI na certification na D Aqua Farm is issued to Cheryl Ordonia Medina, dated June 14, 2022. Pirmado pa ng dating DTI Secretary Lopez. So ito po yung na-issuehan ng certificate ng DTI. So hindi po hanggang application lang, naaprubahan ng DTI. Yes po, Your Honor. Ako po yung nag-apply talaga. Hanggang DTI, hanggang fishery privilege pa nga po umabot po ako, Your Honor.
Yes, and alam naman ng lahat ng empleyado sa gobyerno, let alone opisyal sa gobyerno, alam na alam nyo bilang senior staff, hindi talaga pwede mag-apply, ma-issuehan ng certificate kung kayo ay government employee, ni sa isang unit, ni sa maraming unit. May kopya din po kami mula sa Office of the Sangguniang Bayan ng SUAL, Resolution number 2022-243, granting a provisional fishery privilege to the Aqua Farm for year 2022 for 15 units at Barangay Bakiden. Signed ni Wilma Asuncion, Secretary to the Sanggunian. So hindi po naiwan sa isang application. May at least 2 pang signed documents mula DTI at mula mismo sa inyong Sangguniang Bayan. Ang date po ay 5th day December 2022. So after itong June, na-issuehan ng certificate in your name para sa Aqua Farm ng DTI, half a year later, maandar pa yung proseso. Resolution po ng Sangguniang Bayan. So inyo po talaga ito in at least 3 documents we've presented so far, Ms. Cheryl. Yes po, Your Honor. So, and Madam Chair. kanina sabi nyo, alam nyo, hindi pwede ni isang unit. Pinagpatuloy pa rin ninyo. SP Pro Tempore. Madam Chair, I move that we require her to submit her salad before this committee. Yes, thank you, SP Pro Tempore. The Chair was about to ask you, Ms. Cheryl, kung itong The Aqua Farm ay nasa SALN ninyo, pakisubmit nyo yung mga SALN ninyo sa the last several years dito sa aming komite. Can you do that? Yes, SP Chair, Pro when she Tempore. started working for the government, Anong taon nga po kayo nagsimula kay Mayor Kalugay? Year 2020 po ba yun? From the 2019 last hearing? From 2019. Ayan, no? So, narinig na rin natin kung ano yung mga katanungan at sagot naman itong si SUAL Mayor Dong Kalugay. Yeah, di ba? Siyempre, kung ano yung sabi niya, wala silang negosyo mano, except doon sa na medyo nagkaipitan na ng kaunti na inamin niya na talagang mayroon siyang negosyo tracking no nasa kanya, no, pero kung sasabihin natin na mayroong may kaugnayan doon si Mayor Go, ay wala naman daw umano at talagang na hindi naman ipinagkaila ng dalawa na talagang magkakakilala sila, mga kapatid, di ba, mga ka-Gym 5, di ba? Pero ang hindi lang sinabi kung ano yung relasyon nila dalawa, di ba? Kasi meron doon, ano ba ang relasyon yung dalawa? Wala naman daw ang relasyon. Katunayan, sabi ni Mayor Dong Kalugay, meron naman siyang kinakasama, no? At saka hindi alam ni Mayor Dong kung kilala ba ni Alice Go yung kanyang kinakasama. Ayaw pa nga muntik sumagot, di ba? Kasi ay, nako po. Sige, no? Maraming salamat, mga kaibigan. Thank you so much. Hanggang sa susunod, kasi meron pa tayong ina-assess dito. Pag-uusapan pa natin kung ano yung mga iba pang mga dapat pag-usapan, no? Basta ang atin lang kung ano yung facts, kung ano yung mga nagganap sa paligid. Wala muna tayong gagawing konklusyon sa mga ganitong usapin kasi nagpapatuloy pa naman yung investigasyon, at sana naman ay sa pamamagitan ng investigation ngayon na ito ay lilitaw at lilitawhan katotohanan at magbibigay ito aral sa lahat na kung saan ay sana naman ay maging honest tayo as a public servant, no? Honest tayo sa lahat ng mga bagay na kung saan ay may kaugnayan sa ating trabaho as a public servant. Kaya sana naman ay maging magandang epekto nito bago maging ganap ang eleksyon na paparating, no? Sana naman ay maging maayos ang lahat kasi napakahaba pang usapin ito, guys. At sana naman ay tayong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, na talagang ipagpatuloy ang pagmamatsyag sa kapaligiran. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito po ang Gym 5 TV. Magandang hapon, magandang maulan na hapon. Ingat at mabuhay ang buong Pilipinas.